Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, nakaayos tayo ngayon. Taray! Ngayon na lang ako nakapag-ayos uli. So, ayan. Kakaligo ko lang din kasi. Bango ng buhok ko. Diba? Si Marvin, guys, kakaakyat lang niya. Kasi kanina, bago maligo, sabi ko sa kanya, tulungan ko siya. Sabi ko, be, tulungan kita kasi nga sabi niya maglilinis siya ng sasakyan. Sabi ko, sama na ako doon sa pag-washing. Punta siya sa car wash. Tapos sabi ko, habang naglilinis ka ng ng sasakyan, ako nagva-vacuum sa loob. Tapos sabi niya sa akin, yuyu ko ka, sabi niya. Wag na, ako na lang, be, dito na lang. Dito daw magva-vacuum na siya para pagpunta daw niya doon sa yung floor mat ba yun ng sasakyan. Wawash na lang daw niya doon para hindi daw ako mahirapan. Ayaw niya kasi yumuyo ko ako. Sabi niya, magluto na lang daw ako. Magluluto tayo ng sinigang na hipon kasi gusto ko talaga ng sabaw ngayon. Tapos hipon. So, di ba nga nung nakaraan na grocery nga kami ni Marvin. Tapos ngayon namin lulutuin. Ngayon ko pala lulutuin, guys. So, ayun na. Nakalabas na naman yung hipon. So, ayan yung hipon. So, inailabas na to kagabi. Tapos, inilagay ni Marvin nga sa ref. Tapos, yan. Ilabas ko lang ulit kanina umaga. Tapos, nagkiwi nga pala ako kanina. Kasi ngayong ulam namin, yung tilapia pa rin. Inubos namin ni Marvin tig half kami ulo sa akin. Sa kanya yung, yung puwet. Yung buntot. Tapos, ito yung dessert namin. Kiwi. Yan, lagay na natin dito para mai-ready na natin yung mga kailangan. Ayan. Teka. Kunin lang natin yung okra. Ay, di ba Hala. Inubos ko yung yung talong. Naalala ko. Alam ko sa sinigang mayroon ding talong eh. Kakaalam ko talong pero okay lang. May bok choy naman ako. Radish ako. Tapos okra. Ano pa ba? Kamatis. Damihan ko daw yung kamatis sabi ni Marvin para masarap. Ito yung mga gulay natin. May sitaw. Ay! Sitaw. Radish. Okra. Bok choy. Puro gulay, no? So, kapon, nag-try na akong tumikim ng okra isang beses. Parang sobrang liit lang. Tapos kahapon, yun nga, nung niluto ko nga kahapon siya, kasama yung, yung tilapia, saka talong. Masarap pala to. Kasi may sausawan. Hindi ko alam yung tawag dun sa sausawan na kulay brown. Pero, nakalagay ata dun, alamang. Tapos nilagyan ko ng kamatis. Tapos, nilagyan ko pa ng kalamansi. Sarap! Masarap pala siya. Pero dapat lagi may sausawan. Ito naman, halo naman natin to sa sinigang. So, masarap yan for sure. Tapos sibuyas. Tapos may kamatis nga pala akong kukunin. Ayan na. Ito na ang ating mga kailangan para sa sinigang na hipon. So, ikakat lang, lilinisan para ikakat. Half lang siguro magagamit ko nito. Tapos, tong okra, ilang piraso bang ilalagay ko? Hindi ko alam. Tapos, sitaw. Yung sitaw, dry na dry, pero okay lang siguro yun. Pwede pa naman to. So, kuha tayo ng pangkat. Tapos, ayan na yung sibuyas. May nagsasalita. Tapos ito yung kamatis, guys. Hindi pala tinatanggal yung buto niyan. Kasi nakikita ko kasi dun sa iba tinatanggal, kaya tinatanggal ko din. So, yung pinanood kong sa sinigang, hindi. So, si Marvin nandito na. Be, tapos ka na? Hindi pa. Tapos ka nang maglinis ng sasakyan? Loob pa lang pala, guys. So, alis pa si Marvin. Ngayon ka na ba? Alis ka na ba? Mamaya? Ay, gutom na ako eh. Kain ka. Kain ka muna. Anyway, mamaya tayo, kakain tayo. Pagbalik mo na lang, mabilis ka lang naman siguro, no? Hindi ko alam eh, anong oras na rin eh. Late na kami, guys. 1:33 na kasi kanina kumain na. Pwede naman, sure ka? Okay.
babae, isa lalaki. Tigisa sila. nga. So, ubusin na natin to. Alis ka na. Kalubay, bukil po sa siya. Papainit pa daw siya. Para pagbalik mo, kakain na tayo, luto na to. Magsasaing pa pala ako. Be, ano tong tubig na to? Saan galing to? Okay. Ayan na guys, nilagay ko na yung ano to? Ano yung kulay ko puti? Yung radish pala yan. Tsaka sitaw, tsaka yung ceiling green. Tapos lalagyan ko na rin ng tubig. Tapos pakuluin na lang natin. Saka ko ilagay yung hipon, okra, tsaka yung powder pa. Guys, ayan na. Pinawasan ko na yan kasi nandito na rin si Marvin. Dami no. Siguro aabot yan ng 2 araw pa. Ayan yung bit-bit ni Marvin paglilinis. Tapos binuksan ko rin yung bintana dito para maliwanag. Ito na ang aming pagkain. Sinigang na hipon. So mamaya magagawa tayo ng taho dahil hindi tayo nakapag-taho kanina. So ayan, kakain na tayo. Hi guys. So kanina gumawa kami ni Marvin ng taho kasi sobrang nakikrave talaga si Marvin sa taho. Paborito kasi ni Marvin yung taho. Gusto niya talaga yan. Eh di yun nga, bumili kami ng tofu kasi madali lang naman kasing gawin yung taho. Ma-microwave mo lang yon. Tapos magluluto ka lang nung tapioca, tapos yung asukal nga. Ang dami namin tapioca yan, galing pa lang sa Regina pa, konti-konti lang naman yung niluluto ko. So yun, tuwan-tuwa naman si Marvin. Hindi ako nakapag-video, pero meron akong short video na i-upload ko sa Facebook ko. Tapos may gusto pala akong i-share sa inyo. Kasi, ayun nga, bali, may mga napapanood kasi akong mga vlogger na galing dito sa Canada na nag-for good na sa Pilipinas. Minsan napapaisip kami na mas okay sigurong magnegosyo na lang din sa Pilipinas habang nandito kami sa abroad. Madami kasi akong mga napapanood ng mga Filipino-Canadian na nag-for good na sa Pilipinas, nagsimula silang magnegosyo. Napapaisip din kami ni Marvin na baka someday, ganun din yung gawin namin if ever na hindi nga maging okay yung papel namin dito sa Canada, diba? Madami kasi din nagsabi sa kanila na mas madami yung time nila sa pamilya, mas close sila sa mga bata, at nag-start nga silang magnegosyo. Marami naman sa kanilang mga naging successful talaga sa Pilipinas. Nag-franchise yung iba ng kainan, yung iba naman nagpagawa ng private resort. Tapos, yun nga, may napanood ng vlogger, nagpagawa siya ng private resort nila. Ang laki! Pero, ang laki din ng gastos, nasa 20 million. Pero sila naman, halos dito na silang lumaki sa Canada, kaya madami na siguro silang napundar dito. Ibinenta nila yung mga napundar nila dito para nga mag-for good sa Pilipinas. So, nakikita ko yung vlog nila, mukhang okay naman yung kinalabasan kasi ang dami rin nagre-rent sa kanila. Kasi maganda rin income yan guys, yung private resort na mayroong event place pa. Kasi, syempre, mga kasal-kasal, birthday, 'di ba? Yan, dyan ang mga ganap-ganap nila. Ay, magkano din ang upanan? Kasi naalala ko nung kinasal kami ni Marvin nun sa Laguna, 30K. Ilang oras lang kami nun, parang 6 hours lang ata kami nun, 30K. Tapos sa lugar naman namin, naalala ko 15K ata. Pero ngayon ata mas mahal na kasi matagal na yun. Siguro mga 20K na, 25K na din ganyan. So, isang araw lang yun kung araw-araw meron ka, 'di ba? Kahit na hindi araw-araw makasampu ka lang, goods na 'yun Ang laking kita na, malaki na rin yung kinita mo doon. Pero syempre, hindi natin masasabing nabawi mo na yung pinapagawa mo doon. Kasi medyo matagal pa rin yun. Pero at least, dire-diretso na yan, pang matagalan na yan yung ganyang negosyo. Tapos yun nga, paupahan. Madami rin akong mga nakikitang mga OFW na nag-start silang magpagawa ng paupahan kahit mga first floor lang, 4 na pinto. Tapos, pag nagka-budget, start na silang magdagdag ng second floor or third floor. Kasi may mga napapanood kaming ganyan ni Marvin, mga nag-a-advise, tapos yung iba yung mga architect kung paano nagsimula. So, parang nagpa-consult sa kanila yung OFW na taga Dubai, na ganito yung ginawa, ganito ganyan, hanggang sa tinulungan nila kung paano makapagsimula nga ng apartment. Kasi hindi naman habang buhay talaga nasa abroad ka. Yun. Kasi yung iba namang bansa, wala naman tulad dito sa Canada nakakakuha ng PR. Pero hindi naman kasi, hindi mo din masasabi na kasi hindi naman basta-basta nakakuha din yung permanent resident din, 'di ba? Naghihirapan mo talaga. Mas ayun, nakaka-inspire lang din kasi
Kasi yung iniisip nila ano, yung quality talaga ng buhay ba, kasama yung pamilya nila, yung more time nga, kasi syempre dito nga, sasabihin nga nung iba na wala nang oras sa pamilya kasi nga puro trabaho, kasi nga ang dami daw binabayaran. Pero may mga iba naman kami ditong mga kilala, mga taga Toronto namin kilala, hindi naman nila kailangang mag-double job. Talagang ano lang, isang trabaho lang silang mag-asawa, tapos family day sila, may family day talaga sila, may time talaga sila sa anak nila. Depende na lang siguro yan kung paano mo din i-manage yung oras mo, ganyan. Tapos yung sa pagba-budget nga, kasi natuto rin kami mag-budget-budget din sa mga taong nakilala namin. Ina-advisean nga nila kami kung paano namin hahawakan yung pera namin. Para sa amin talaga, dito sa Canada, nakikita talaga namin, madami talagang opportunity dito sa Canada. Pero minsan talaga, may isip mo na lang din yung buhay sa Pilipinas. Sabihin natin mas masaya talaga sa Pilipinas. Kaso syempre, ang hirap na rin ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? Lalo na pag ano na, yung pagdating na pag na-hospital ka, 'di ba? Kailangan pag halimbawa, kailangan mo nang operahan ngayong buwan na 'to. Kailangan mo na maglabas ng ganito kalaking pera. Di naman agad-agad yun, guys. Lalo na kung hindi naman tayo kayamanan, 'di ba? Saan ka kukuha ng ganung pera? Dito sa Canada, basta may trabaho ka, nagbabayad ka ng tax, hindi mo kailangan maglabas ng perang biglaan. Pag kailangan mo ng operahan, di ba? Yun ang kagandahan dito, yung healthcare talaga ng Canada. Yun din yung gusto namin ni Marvin dito, kaya ito yung bansa na napili namin na puntahan. Pero kung hindi nga tayo pala rin, edi uwi tayo ng Pilipinas, di ba? Wala naman tayong magagawa na dun eh. Pwede naman tayong bumalik eh, 'di ba? Malay nyo pagbalik, apply na natin yung PR na talaga kasi nakuha na tayo ng experience. Madami mga pathway kasi nung una naman, kung alam namin na madami palang mga ganyang pathway, hindi kami nag-international student ni Marvin. Nagtuloy sana si Marvin sa pagtatrabaho niya sa barko, tapos ako tinuloy ko yung sa trabaho ko. Mag-experience lang kami ni Marvin. Ayun. Kasi kung ang dami na nga naming nalaman ng mga pathway. So, yung mga lugar na nag-sponsor kapag ganito yung trabaho mo, ganyan. Diyos ko dahil, hindi na tayo ma-stress kasi nagulat din kami nung sa Toronto kami. Ang dami namin nakilala na dumating dito mga permanent resident na. Tapos nga, yung mga score nga daw nila, nung mga experience nila, tapos hanggang sa kung saan na kami nakapunta, yung mga namit nga namin, na ganun nga din ang mga PR na silang dumating. 'Di ba? Sabi namin ni Marvin, di sana hindi na kami nagpasok ng international student kasi nga, syempre, malaki yung gastos. 'Di ba? Kasi bayad ka ng tuition mo talaga eh. Ay dun, pag in-apply mo permanent resident, diretso, ano lang, magsho-show money ka. Sa international student, magsho-show money ka, pero yung show money mo, gagamitin mo rin pambayad ng tuition mo. Pag sa PR naman, show money mo na yun, di ba? Hindi mo naman gagalawin. Kung gagalawin mo dito na sa Canada habang naghahanap ka ng trabaho. Ayun. So, napapaisip kami ni Marvin, if ever nga na wala pa rin nangyayari sa papel namin, di ba? Maganda kung meron kaming plan B. If ever na uuwi kami sa Pilipinas, hindi naman kami mahirapang magsimula uli na, as in magba-back to zero kami. At least meron naman kaming passive income dun, 'di ba? Pagdating dun. Kaya napapaisip kami, dapat ngayon pa lang nagpaplano na kami ni Marvin kung ano ba yung dapat na gawin namin if ever pauwi kami sa Pilipinas, 'di ba? Ang hirap kasi syempre pag uwi kami sa Pilipinas na puro palabas yung pera, walang pumapasok. Ang hirap kapag wala kang source of income, 'di ba? Kasi pag umuwi ka naman ng Pilipinas, hindi naman agad-agad magkakatrabaho ka. Kung magkatrabaho ka man, hindi mo kalakihan yung sahod kasi syempre mag-ano ka, starting mo minimum, 'di ba? Sa Pilipinas kapag minimum ka, hirap din makasurvive, guys, compare dito sa Canada. Pag minimum kami mag-asawa, kaya pa namin makasurvive. Ay sa Pilipinas talaga, lalo na kung umuupa kami ni Marvin, maliit talaga yung maiipon namin. Pag nagkaroon ng emergency, ubos agad yung ipon namin. Kaya minsan kapag medyo, 'di ba, syempre work kami ni Marvin. May natatabi naman kaming pera, ninisip namin yung gantong pera namin, saan namin pwedeng ilagay para kumita siya. Tapos, or ito naman kabila. Halimbawa, hahatiin namin yung ipon namin o yung ipon na ganito.
dito siya natin ilalaan, tapos yung ipon na ganito, para dito naman. Di ba yung ganon? So, dapat inaano na namin ni Marvin para naman hindi kami mahirapan pag umuwi nga sa Pilipinas. If ever naman maging okay kami dito sa Canada, meron pa rin kaming passive income sa Pilipinas, di ba? So, yung perang yun, tabi lang namin dun sa Pilipinas para pag nagbakasyon kami sa Pilipinas, hindi na namin iniisip yung mga gagastusin namin doon. Para bang naging libre na yung pagbabakasyon namin sa Pilipinas, di ba? If ever na may gusto kaming gawin sa Pilipinas, doon na lang kukuha kasi may pera nang nakatabi doon, di ba? Ang dami namin pinag-aaralan talaga ni Marvin. Talagang pag nakakita siya, send siya sa akin, send ako, ganyan. Yan, gahanap kami kung ano yung magandang i-franchise na kainan. Kasi syempre yun talaga kainan din, lalo na sa mga school. Tapos pero syempre kung mag-franchise ka, maganda meron ka sariling lupa. Ang hirap naman na nag-franchise ka tapos nagbabayad ka sa lupa. Tapos paano kung hindi mo, syempre minsan may time na mahina ang kainan, may time na malakas. Paano kung dumating sa point na mahina, lugi ka na kasi umuupa ka. Magkano upa mo? 15,000. Ganun na ang upahan ngayon sa ewan ko lang sa ibang lugar. Sa lugar namin, sa probinsya, 15,000. 10,000 to 15,000 na daw yung upa. Tapos, paano yun? Kung konti lang yung bumibili sa'yo, di lugi ka. Kaya maganda kung may sarili ka ng pwesto. Kaya nga dapat, inuuna muna yung pwesto bago ka mag-isip ng gagawin mo doon sa pwestong yun. Halimbawa, yung pwestong yun, nakakuha ka ng pwesto, pwede mong gawing paupahan yan. Paupahan ng nagbabalak magnegosyo, di ba? Ganyan. Pwede din tayo magpagawa ng private resort na maliit. Pero syempre, lupa din. Kung gagawa ka nun, dapat maghanap ka ng lupa na malaki-laki. Hindi yung nasa 150. Pero, may iba naman na private resort na nasa 150 square meter. Okay na din. Pero kung gusto mo medyo malaki para magkaroon na parang meron siyang pwesto na pwede silang magpa-cater, ganyan, di ba? Kaya paupahan. Kasi yung paupahan saka yung private resort, parang na din yan, long-term investment mo na din. Tapos iyan, tuloy-tuloy din yung kita niyan. Kung di man kumita agad-agad, meron pa rin naman yan, guys. Kung hindi kumita, benta mo, yung lupa mo, tumubo na yun, tapos yung pwesto mo pa, di ba yung pinagawa mo apartment, mas mahal pa rin. Basta kikita ka diyan. Ang importante lang talaga diyan, may plano ka, tapos may system ka para hindi ka mag-back to zero. Talagang medyo masakit din sa ulo pagdating sa pag nag-iisip ka talaga sa pagnenegosyo. May experience na naman kami ni Marvin sa pagnenegosyo kasi nga bago kami mag-Canada, nagnegosyo naman kami ni Marvin. Tapos ngayon yung mama ko, negosyante naman yun. So, nakakaalalay naman siya sa amin pagdating sa mga ganyang usapan kapag may mga plano, 'di ba? Tsaka ayun, gusto rin kasi namin ma-secure din yung future ni baby. If ever nga na magkaroon kami ng negosyo, halimbawa nga dumating sa time na makakuha kami ng dumating time na magkaroon nga kami ng negosyo ng private resort or paupahan. Gusto namin yung Marvin ipapangalan na yun sa anak namin, 'di ba? Meron din kami makakilala dito sa Canada. Dito talaga sila, for good sila dito sa Canada. Pero may business sila sa Pilipinas. Yun. Nakakatuwa yung mga ganong advice sa amin Kasi syempre doon kami natututo kaming pag-aralan talaga ni Marvin. Malay nyo, dumating din naman sa time na talagang maging okay, 'di ba? Pero ngayon, dapat mag-isip-isip na rin kami kung gusto namin magkaroon talaga ng dagdag income. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Tingnan na natin kung anong mangyayari, 'di ba? Pero syempre, pa rin kami na malay nyo, dumating din yung time na ibigay din sa amin ni Lord kung ano yung para sa amin talaga. Wala naman kami magagawa, hindi namin pwedeng ipilit talaga kung hindi para sa amin, 'di ba? Na kay God na 'yan. Kaya ayun, basta ngayon, nag-aisip na rin kami ng mga gagawin namin ni Marvin. If ever mapauwi ng Pinas, basta nga na kami, sabi ko, kami ni Marvin. Kasi syempre, miss na rin namin yung pamilya namin. Lalo paglalabas na si baby, first apo, both side, 'di ba? Mga magulang namin excited makita si baby. Kaya nakakalungkot lang kasi syempre nandito kami. Syempre kung gusto namin balik talaga sa Pilipinas, dapat meron na talaga kaming na doon.
Nakaayos na din yung buhay namin pagbalik namin, di ba? Kaya tingnan na lang natin ang mga mangyayari. Malay nyo next year, di ba guys? Mayroon tayong magandang balita kung hindi man lang about sa papel namin or sa ibang bagay. Meron at meron yan. Tingnan nyo, bago matapos ang taon kahit nagkaroon kami ng ayun nga, na lay off ako. Nagkakuha naman kami ng bagong trabaho ni Marvin, magkasama pa rin sa work. Tapos, ayun, si baby. Tapos yung work ko, nasa office ako. So, hindi mabigat para sa akin yung trabaho. Hindi tulad ng mga dating kong trabaho na talagang gumagalaw-galaw talaga ako, guys. So, parang mas napaganda yung kinalabasan nung pag-lay off sa akin, di ba? Kahit sabihin mong naglipat na naman kami, ayun talaga, ganyan talaga ang buhay, hindi mo talaga maano, kasi hanap at hanap ka talaga ng paraan para mas maging okay ba. Kung hindi man maging PR, okay, uwi kami sa Pinas, magsisimula kami sa Pinas, di ba? Depende na lang kay Marvin kung ano yung gusto niya kasi kung ano din naman yung gusto ng asawa ko. Support naman ako kung gusto niya mag for good sa Pilipinas or gusto niya mag-try uli sa ibang bansa. Kasi minsan naman sinasabi naman ni Marvin, if ever hindi maging okay, be, uwi tayo sa Pilipinas. Eh, ngayon naman, meron naman tayong mga knowledge na pagdating sa mga pathway, diba? So, yung iba doon, pwede na lang natin anuhin kung ano yung ifo-focus natin, targetin na experience sa Pilipinas para pagbabalik tayo sa Canada, alam na natin. Ganun ni Marvin. Pero hindi na tayo mag-international student. Di ba? Kasi ang mahal mag-international student. Tsaka, hindi na rin daw worth it yung pagiging international student dahil nga, hindi ka na rin mabibigyan ng PGWP yung partner mo kung hindi ka naka 0 to 3. Kaya dapat talaga ngayon kapag mag-apply ka na ng PGWP, naka 0 to 3 na yan bago ka mag-ano para ma-apply mo din yung partner mo. Kasi parang inaano na lang nila yung mga masteral na lang talaga guys eh. So yun, hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!